sabi ng Lord, di mo ba alam kahit ganyan, pinagtsagaan ko sila. Sinisikap kong maangkin ko sila. May nakita kasi ang Lord na mayroong mga pure ang puso dito naglilingkod sa Panginoon. Tatay, nanay, kung baguhan ka man dito sa church na ito, huwag ka lumayo sa gawain ng Diyos. I don't care kung ano bang religion na iyong pinanggalingan. Nandito ka na sa tamang pananampalataya. Amen. Nandito ka na sa kalooban ng Lord. Huwag mo nang hanapin ang iyong sarili sa labas ng kalooban ng Panginoon. Dinadala ka na ng Diyos dito. Sabi mga mahal na bisita, tandaan mo, hindi aksidente nandito ka ngayon. Amen. Yan po ay kalooban ng Lord upang makada, upang panan mo ang Diyos. Pag sinasabing Bethel, kapatid, is the house of God. Ginagawa nila mga kapatid ng mga Israelita na pumupunta sila doon sa house of God, the Bethel. Sila pa ay naghahandog, nagtatights, nag-offering, and still they are backslider. Pwede palang gawin yan, pastor, ng mga backslider? Yes! Nagiging substitute na lang ang ginagawa natin offering. Para makita ng tao, para ipakita mo kung kanino man na ikaw pa rin ang naglilingkod sa Diyos. Pero ang totoo, malayo ka na sa Diyos. Amen. Hindi pwede gawin substitute po yan, mga kapatid. Pag sinasabing better house of God, doon nila dinadala ang kanilang tithes sa kumahali. Doon nila dinadala ang kanilang offering. Still, kung meron man yan dito, alam kong kakausapin ka ng Diyos ngayon. Alam kong gagawin mo yan na merong magalakan ng puso, magalak na puso na gagawin mo yan. Alam ko, tuwing gagawin mo yan, i-renew ng Lord ang heart mo ngayon. Para sa tuwing pagbibigay mo, pagpapalak ang iyong matatanggap. Sa tuwing nagbibigay ka ng masayang puso, ang pagpapalak ng Lord ay papunta sa iyo, papunta sa iyo. Lahat ng gagawin mo, huwag ka lang magiging lumayo sa Panginoon. Kung gawin ka lang ng Lord ang kanyang mga anak, kaysa lumayo ka ng lubusan. Amen. Ano ba meron ang kultura ang Assyrian? Sila mga kapatid ay hindi nananampalataya sa Diyos. Sila mga kapatid ay against sa Diyos na sinasamba ng mga Israelita. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa mga nakakasama mo. Baka active na nila ang iyong puso at damdamin at utak. Wala ka ng ibang pakikinggan kundi sila. Instead sana ang salita ng Diyos ang iyong pakikinggan. Kahit anong gagawin ng Lord sa inyo, hindi pa rin kayo manumbalik sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, ginagkas sila ng Diyos. Lahat ng kanilang trabaho, hindi na naging okay. Lahat ng kanilang field, hindi na nagkaroon ng magandang bunga. Lahat ng kanilang alagang hayop, nawawala na lahat. Gustong ipakita kasi ng Diyos sa kanila na ang lahat ng meron kayo, galing yan sa kanila. Ang gusto kasi ng Lord, na dapat the more na pinagpala ka ng Diyos, the more na maging malapit ka sa Panginoon, the more na maging blessed ka ng Lord sa trabaho, the more na maging faithful ka sa Lord, the more mga kapatid na ikaw ay nag-explore sa buhay Kristyano, the more mga kapatid na pinagpala ka ng Lord, the more na ginagayad ka ng Lord. Kaya ikaw at ako mga kapatid, huwag natin gawing substitute. Yung tinabagang napipilitan ka na lang, magbigay ako kasi ng ganito. Ang nakakarating tithes na lang, wala kang nagmamayari ng tithes. Hindi mo ba alam pinabastos natin ang Diyos nun? Anong sabi ng Lord? Bring your offering! Hindi naman sinasabi, ipadala mo sa kanila! Hindi naman sinasabi ng Biblia, ipadala mo sa kaibigan mo, ipadala mo sa mama mo, ipadala mo sa ate mo, ang offering ko, at hindi ako magsisimba. Walang sinabi ang Biblia ganun. Ang gusto kasi ng Lord, na ikaw mismo ang mangada upang palag ng Lord, na the moment na nag-offering ka, yung nagtutuwa ka ng alay ng iyong offering sa Diyos, at nagpupuri ka sa Kanya habang nag-offering. Hello? Yun kasi ang update ng Lord, bakit
Hindi ikaw ang pagpapalay ng Lord. Ang pagpapalay ng Lord, yung nagdala ng offering mo. Kasi siya yung nagpalay. Hello?